Hindi ka ba natatakot o hindi ka ba naalarma na maaaring magkaroon ng pagsiklab ng kaguluhan, isang malaking kaguluhan na pagkakawatak-watak ng ilang mamayan ng Pilipino, na maaaring maraming magbuwis ng buhay? At hindi lang yon, baka may mga madamay pa. Sundan niyo po ako at nasa inyo po ang inyong bawat opinyon. Pag-usapan natin to. Alamin kung ano ito. Tama! Andiyan na sila! Bueno, sisimulan po natin yung tinutukoy ko kung bakit dapat ba tayo mangamba o magkaroon ng pag-aalala na maaaring magkaroon ng pagsiklab ng kaguluhan dito sa bansa mismo natin, sa Pilipinas. Isang tabi natin muna yung kaguluhan na nagaganap ng giyera sa ibang bansa. Pag-usapan natin yung tungkol dito sa Pilipinas. So isinasantabi muna natin kung yung pagiging mga panatiko natin, at syempre nirespeto natin yan kung sino yung mga manok natin na napupusuan natin, at ang tinutukoy ko, ito yung Pangulo ng Pilipinas, yung papalit na presidente ng Pilipinas. So dahil dyan, nakikita naman natin talaga, nakikita nyo kung gaano kaigting ang labanan, kung gaano kaporsigido ang lahat ng mga supporter ng bawat kandidato na tumatakbo bilang Pangulo ng bansang Pilipinas. So itong opinion ko ito, kung kayo nagkakamali po, pagpaumanin po, nasa inyo pa rin po ang pagpapasya, nasa inyo pa rin ang pananaw, at lalong-lalo na po, wala akong pwede pagmalaki, wala akong pwede pagyabang. Dahil isa lang naman akong hamak at ordinaryong mamayan ng Pilipino. Wala na akong pwedeng masabing narating din na magandang kalagayan sa estado ng buhay ko. Patuloy din po ako nagsusumikap, isang ordinaryong pamumuhay, may pamilya at patuloy pa rin nangangarap. Subalit syempre dumating sa pagkakataong ito, ang puntong ito, panahon na to, kahit naman po sino sa atin ay talagang nangangarap na magkaroon ng pagbabago sa sistema ng ating gobyerno. At hindi ko rin nilalahat po na sabihin natin walang kwenta ang gobyerno natin. Ito po yung mga bagay na at halos pare-parehas naman tayo na may mga napapansin din na katulad po na lang ng sinasabing corruption, kung ano pa man. At hindi ko na iisa-isahin pa kung anong mga komento natin. Sabi nga, katulad din po ng buhay natin, o pagkatao natin, wala naman talagang perfecto. Pero talagang may dapat ayusin, at aminado naman tayo maging sa parte ng buhay natin, di ba? Sa pagkatao natin, di ba? Kailangan may ayusin. So itong sitwasyon natin, gobyerno pinag-uusapan natin. Iba yung sitwasyon ng pamumuhay natin na dapat ayusin natin, at yun ay responsibilidad natin. Tungkulin natin yun, ayusin ang buhay natin, ayusin ang ating pagpapamilya, at siyempre ang sitwasyon natin
katauhan natin, kalagayan natin bilang isang mamayanan na sumunod sa lahat ng ordinansang pinapatupad ng batas. So, tukoy natin ito yung gobyerno. So, parang relihiyon din yan, di ba? Ika nga, katulad sa sinasabi ko, balikan natin yung mga minamanok natin, mga napupuso nating Pangulo, irerespeto natin yun siyempre. Irerespeto natin kung sino ang kanyang pinapaniwalaan. Katulad din ng relihiyon, di ba? May kanya-kanya tayong sekta na pinapatotohanan na ito at dito tayo maliligtas. So, ito lang ang pinagkaiba, no? About religion, isang tabi natin at iisa nga lang naman ang Diyos. Ito, hindi isa, kung hindi kailangan palitan at napapalitan at naghahanap pa rin tayo na patuloy na hanggang sa ngayon ay kuminsan napapansin nyo pa rin, marami pa rin bumabatikos sa bawat nagiging Pangulo ng Pilipinas. Pero balikan po natin yung dalawang tao na dalawang higanting pamilya na dekada ng alitan o dekada na hanggang sa ngayon nasaksihan natin hanggang sa mga sunod na salinlahi natin kung hindi ito magtatapos ang patuloy ng kanilang pagtutunggalian, patuloy nilang pagbabanatan at paghahanapan ng butas. So madalit sabi, ang tinutukoy po natin ito, hindi ko na babanggitin pangalan, at bilang pagrespeto at kagalang-galang po mga tao na to, at tayo naman ay sumasaludo sa kanilang maangkanan at ganoon din ang kanilang mga nagawang mabuti rin. Sabi ko nga, ika nga, ilahan naman tayo, hindi naman perpekto. Pero mapapansin nyo po, ang dalawang panig na to, na higante, pangalan na natin, natawagin na lang po nating dilawan at pulahan. Napansin nyo po ba itong dilawan, naglaho na pagpaumanin po sa term na yon, pero naging kulay pink. If I'm wrong, naging pink lawan. So madalit sabi, itong pink ay may mabuting hangarin din, may mabuting mission din, may mabuti ring proyekto o plataforma para sa ating mga Pilipino. Ganun din siyempre, itong pulahan na kung saan ay simulat sa pula man, nakita man din po natin ang kilas ang kanilang angkanan sa kanilang mula sa kanilang mga magulang. Subalit dito nagsimula ang dalawang higanting pamilya na to, kilala at respetado at talagang hindi naman maitatanggi natin na talagang likas ang talento nila o talino. Okay, diretso tayo. Ang pinklawan at dilawan, balita ko kung ako'y nagkakamali po at tayo na may madalas nagsusubaybay dyan sa mga social media at television, diba nakikita nyo po nahaluan daw ng ating mga kapatid na taga-kaliwa. At ang ilan naman sabihin natin ito'y aktibo man o hindi, kaya halimbawa kaya at kikita naman siguro natin na talagang lamang sa mga sa ngayon itong pulahan kapag nanalo to. Yung mga galit po sa pulahan na nandito nakapaloob sa pinklawan o sabihin natin nasa laylayan ng dilawan, sa tingin nyo kaya ay hindi sisilakbo uli ang rebellion? Sa tingin nyo kaya ng pagpaplanong pagtalikwas uli ng ilang kababayan natin na umanib na lang doon sa mga makakaliwa na hindi nagustuhan ang sistema ng gobyerno at lalo na kung itong maluluklok ay ito ay kanilang matagal na mula sa kanilang maangkanan at nakamulatan na galit dito sa pulahan. At ang masaklap nitong nakakatakot po, kung ito'y nanalo, sa tingin nyo ba yung mga nandito sa pinklawan na hindi kaya paghinalaan o kaya pag sabihin natin maging suspect na sila ay may ugnayan sa ating mga kapatid na taga-kaliwa dahil sila ay nagkaroon ng pagtitipon sa anong pagpupulong tungo dun sa pagkikakapanalo ng pinklawan. Subalit kung ito ay magiging kukulayan, ay maaring masabing siya ay may ugnayan at mauuwi na siya ay kabilang na rin sa tinatawag nating mga kapatid ng taga-kaliwa. E paano kung dumating sa punto siya ay mapasama at pagbintangan, paratangan na siya ay taga-kaliwa na kahit hindi ito mahawak ng armas o kahit ito ay pure civilian lang. Hindi siya aktivista at lalong-lalo na hindi siya humahawak ng armas, mamundok at lumaban sa ating mga alagad ng batas o ating mga kasundaluhan o sa gobyerno. So yun po yung ang aking tinatanong sa inyo. Pwede kayong mag-comment yan
Ano kaya sa tingin nyo? Inulit ko, ano kaya po sa tingin nyo ang pwedeng mangyari kung sakaling manalo si Pulahan? At katulad nga ng nasa social media at sa balita na sinasabing nahaluan na ng mga makaliwa at ilang aktivista. Anyway, sa nakita ko naman at noon, di ba, napapansin naman natin masigasig naman madalas na makiisa ang ating mga aktivista, tinatawag na itong hindi ko na babanggitin. Sila na may masigasig lagi na nagjo-join doon sa mga mostly party list. So this time nga lang medyo matindi ang kompetensya ng ating mga kandidato bilang Pangulo ng Pilipinas, na kung saan ay nabanggit ng itong nagngangalang kailan na interview ni Ka, at alam niyo kung sino po yon, at ilang mga nagpatotoo na may mga taga-kaliwa na nandun nakapaloob. Labas po ko dun sa bagay na yun. Ako hindi eksperto at ako hindi nagpapatotoo ng ganun. Ito'y binabanggit lang po natin na nagkaroon nga ng ganun. So madalit sabi po, inuulit ko, kung makulayan, masasangkot kaya, inuulit ko, masasangkot kaya ang mga ilang leaders natin na nandyan sa kapaloob ng Pinklawan. Pwede ba silang mapaghinalaan? Pwede ba silang masangkot? Halimbawa kung nanalo ang Pulahan at na isang araw na lang ay sila'y dinampot sapagkat nandun pala sila sa listahan. So kung ano man ang magiging resulta nito at hindi po natin alam, ito'y aking konklusyon lang, kung kaya aking itinatanong po sa inyo at pwede po kayo mag-comment. Okay, sa isang banda, pagpalagyan naman natin, hindi nanalo itong Pulahan at nagwagi si Pinklawan o si Dilawan. Sa tingin nyo kaya, yung sinasabi po, yung mithiin, ano kaya ang nakapaloob dito? Yung mithiin ng ating mga aktivista, na sinasabing aktivista, o mithiin ng ating mga kapatid na mga kaliwa, na tinatawag natin mga lefties. Sa tingin nyo kaya, ano kaya ang kanilang misyon? Ano kaya ang kanilang pangunahing ihilingin sa magiging Pangulo, na kung ito yung pala rin itong si Pinklawan? Ano kaya sa tingin nyo? Lalakas kaya ang pwersa nila? O tuluyan ng ititigil ang samahang itong organisasyon na to, na hanggang sa ngayon, na naman talaga, aminado po tayo, na patuloy pa rin ang kanilang pagkikilos. At marami pa rin po tayong kapatid na nandyan pa rin, na hindi pa rin sumusuko o sumusurrender, bagamat merong mga amnestiya, bagamat marami na ring pagkakataon at maraming beses na humihiling din ang gobyerno matapos na itong ating mga kapatid sa kanilang mga pinaglalaban at magkaroon ng tuluyang kapayapaan. Pero dahil po dyan, hindi natin masisisi kung ano man ang kanilang mga salubin para hanggat ngayon, o maaring hindi pa naibigay ng mga kasunduan o hiling, o maaring mga hindi pa nila nagugustuhan sa sistema ng takbo ng gobyerno, kung kaya't nandito pa rin sila. So, ganun pa man, inirespeto po natin. Ano po? Kung sakali nga, halimbawa si Pinklawan ay nagwagi, nakamit ang trono bilang bagong Pangulo ng Pilipinas, ng bansang Pilipinas, na ating inang bayan, ano kaya ang mangyayari? Sa tingin naman kaya nyo, itong mga Pulahan na mga loyalista, na mga diehard supporter, na katulad din po namin na diehard supporter din sa aming iniidolo na si Senator Ping Lacson, at nakikita naman po ninyo kanyang mga track record since na kanyang panunungkulan sa serbisyo hanggang sa kapag-upo niya sa Senado, at yung mga binabatikos naman sa kanya regarding po dun sa kung ano, at alam nyo kung mga binabatikos na yan ay nasagot naman po, nasagot po yan, at may mga patotoo ang mga paratang na ay nasagot. At kayo na rin po mag-comment, at hindi po manggagaling sa akin yon, sa inyong pagsisiyasat, sa inyong pag-aaral. Ito, niulit ko, hindi ko po binubuhat ang aking bangko, at lalo hindi ko binubuhat wala naman akong bangko, at hindi namin binubuhat bilang isa kami po nakabahagi ng mga loyalista rin na katulad po nyo. Siyempre, gaya na sinabi ko nga, we have freedom, may kalayaan tayo pumili kung sino ang karapat-dapat, at pagdating na lang sa final, dun tayo magpangita. Ang lingkod, ako'y nagbibigay lang ng isang halimbawa o konklusyon, o nagbibigay ng paghihingi sa inyo ng opinion kung ako'y mali o tama. Pagpaumanin po, dahil alam kong mas marami pong nakakahigit sa akin mag-analisa, mas marami po sa akin nakakahigit kung paano magbigay ng konklusyon.
ng payo o pag-aaral. Muli, ang pulahan kung magwawagi. Ano ang pwedeng mangyari dun sa mga Pinklawan na kung saan ay kasama ang ilang ating kapatid na masigasig nating mga kapatid na aktivista at ang ilang leftist. Kung totoo man ito hindi, nandiyan po sa social media at ilang nagpatotoo, labas po ko doon, sila may sabi nun. Ang lingkod, hindi po ako karapat-dapat sumagot dyan. Subalit ito ay base lang po doon sa ating nakita sa social media at ilang nagpatotoo. Kung sakali, halimbawa, manalo si Pinklawan, ano ho kaya ang pwedeng mangyari? At kung sakali si Pinklawan ang magwagi, maluklok, ano kayang gagawin ni Pulahan? Na kontra versus dito, kikilos uli ba to? Gaganti ba sila? O gagawa sila ng kwento kung katotohanan o hindi? Kawawa po ang ating mga pure civilian. At maging sa mga ilang aktivista, kung hindi naman sila, wala naman sila ginagawang masama, baka magkaroon ng bagay na ikakasama, o kaya umigting ba uli ang rebelyon, o kaya mas dumami o lumakas ang rebelyon, o ito namang Pulahan ay walang tigil na pagbatok o pagbatikos kahit ito'y nakaluklok na. O kung sakaling manalo naman si Pulahan, ano rin kaya pwedeng gawin? Ang ibig po sabihin natin, ng lingkod, pang pinal na aking usapin, para po sa amin, ano ho kaya? Tapusin na natin ang hidwa na yan. Gumitna na lang kaya ho tayo. Gumitna. Wala kay Pula, wala kay Dilawan. Kung ikaw nasa gitna, ang lingkod, dito lang po ako sa gitna. Walang kinakampihan. Dito lang po kami, sapagkat naniniwala po kami na kung sakali si Senator Ping Lacson baka humupa, baka medyo kumalma ang galit ng ilang nandito po kay Pinklawan, lalo-lalo na ang ilang mga kapatid nating aktivista, lalo-lalo ilang kapatid natin na nasa tinatawag nating makakaliwa o itong ating mga tinatawag na mga bayaning mandirigma rin po. At ganun din po sa Pulahan, baka lumaylo din po sila kung nasa gitna. Bakit higit po napaka-importante at napakahalaga sa mga sandaling momentong ito, masdan, iramdam, mag-isip ang nangyayaring kaguluhan po sa ibang bansa ay hindi nalalayo, na kung ngay tawagin parang posporo na lang ho ang pwedeng mangyari ho sa atin, na pag nagdikit at lumiyab, maaaring kasama na tayo at wag naman. Kaya sana ang maluluklok na Pangulo natin ng bansang Pilipinas, ito ay may konkretong plano at solusyon, at higit sa lahat, naway magkaisa na ang lahat ng mandirigma, maging ang ilang matatalino nating kababayan, matatalino at maaalam, eksperyensyado at makapangyarihan. At kung ang ating bayani naman, itong sinasabing Pulahan, kung kanyang mahal ang inang bayan, bakit hindi gumawa siya ng paraan at magbigay na lang ng tulong, anong merong itutulong siya, anong merong siya. Ganon din si Pinklawan. Dahil sa pong oras at kakataon ito, kung gusto nating magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa at pwersa ng bansang Pilipinas, ipakita po natin ito doon sa ilang karating bansa natin na tayo ay solido na, tayo ay bigkis na. Dahil kapag nagkataon, naramdaman nila na tayo hanggang sa ngayon na hindi pa rin nagkakaisa, may posibilidad po kaya, isang tanong uli, may posibilidad po kaya tayo ay salakayin na lang? Isipin nyo po, bulay-bulayin ang lingkod. Muli, wala po kung pwede pagmalaki. Nasa inyo pong pagpapasya, nasa ating mga kamay ang desisyon. Itong nalalapit pong Mayo 9, itong araw ng botohan, taong year 2022, naway ito na ang sinasabi nating tamang desisyon at prinsipyong para sa bayan. Ito ay hindi po para sa atin. Kung mahal natin ang ating pamilya, ang ating henerasyon, syempre huwag kaligtaan ang ating inang bayan. Yun lang po ang yung lingkod, mulit nagsasabi, kami po ay taas noong nagsasabing, Ping Lacson kami para presidente. I will lead the way by signing a waiver of my rights under the Bank Secrecy Law and encourage all the members of the cabinet, down to the rank and file, to do the same. This will happen on my first day in office, not in the first 100 days. This will signal our commitment to restoring the trust of our people in their public officials.